Ayan na. Okay na po. So, again, good afternoon. Naka-ready na ba yung book nyo on page 124? So, our lesson is about direct and indirect variation. So, will you read the direct variation, Wesley? Direct variation na. Ito pong ano, teacher, if y. Ha? Yung may ano po, if y equals ax, teacher. Yung direct variation is yun pala, teacher. Direct variation is a relationship existing between two variables. ang hinanong audio sa akin. X and y such as that the ratio y over x is constant k. Naririnig niyo ko? Opo. Bakit parang mahina yun sa akin? Ayan, naririnig niyo ko. Opo, teacher. Ba't okay naman? Wait lang. Parang may problema dito sa headset. So, dito yung sa direct variation, imagine nyo na lang na it's about multiplication or from the word direct. Kasi yung gagamitin nating dito, equation is y equals kx. Share ko yung whiteboard. Ayan. Again, kapag direct variation, it is a relationship existing between two variables na kung saan meron tayong x and y such that the ratio is y over x and yung constant k. So, yung direct variation na ginagamit nating equation is y equals kx. Tandaan ito, kapag direct variation, ganyan yung formation niya. So, pag binasa ito, y varies directly with x. Or y, pag baliktad naman, ay another babasahin natin siya by y is directly proportional to x. Na kung saan ang constant natin is yung k. Ayan. Or what we called constant of proportionality. So, meron tayong mga different examples dito. Yung sa number 1, in comparing the perimeter of a square to the length of its side, we have yung equation na P over S is equal to 4. Na kung saan, direct yung ating, yung 4 siya ang ating constant. So, the perimeter varies directly with the length of the side and the constant of proportionality is 4. And sa example number 2, yung Hooke's law states that the force F exerted on a spring is directly proportional to the extension X of the spring. Basta kapag nakita nyo na yung word na directly proportional, so it's on direct variation. And this can be modeled by the equation, yung F, which is yung force, equals Kx. And another example, we have the circumference of a circle is directly proportional to its radius, like C is equal to 2 pi r. Kung mapapansin nyo, directly proportional ulit siya, where the constant of proportionality is 2 pi. And next, the ratio of the radius r to the diameter d of a circle is given by r over d is equal to 1/2. So the radius varies directly with the diameter with constant of proportionality 0.5 or yung 1/2. And another one, we have suppose y is directly proportional to x. So, kapag sinulat nyo siya, pag ginamit nyo itong formula na ito, pag binasa nyo pa lang yung y is directly proportional to x, is ganyan din siya. Diba, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag binasa natin itong equation na ito, it's either y varies directly with x or y is directly proportional to x. Ngayon, meron na tayong mga given dito. So, if x is equal to 90 and then yung y is equal to 63, we have to find the constant of proportionality and find the equation of the variation and find the value of y when x is equal to 0. So, check
the solution on the next page na kung saan gamit itong equation na ito is kailangan lang natin i-substitute yung mga given value na ibinigay niya. Na kung saan yung x is 90 and then yung y is 63. So, since ang x natin is 90, palitan lang natin yung ng 90 and then yung y natin ay 63. So, para kapag sinubstitute natin siya, magiging 63 is equal to K90 or dyan sa book 90K. Kasi usually dapat nauuna yung number dun sa letter. Pwedeng K90 or 90K. Baka lang malito kayo. Kasi di ba ang 90 and K, it's product of 90 and K. So, pwede naman na pagbalita rin natin yan kasi same result lang naman. So, kinukuha natin dito, di ba ang pinapakuha niya sa first is constant of proportionality or yung value ng ating K kasi ang K natin siya ang constant. So, for us to find the value of K, we need to divide both sides kung ano yung coefficient ng K or yung number na kasama ni K, which is 90. Diba? And 90 or 90K divided by 90, makakancel na si 90. At ang natira is K na lang siya. Pero ang 63 and 90, pwede pa natin siyang isimplify. Diba? Divisible sila by 7. And 63 divided by 7 is equal to ilan? 63 divided by 7. Oh, wala na akong narinig. Grade 9. 8 po ba? 8? 8 ba? 63 divided by 7. So, Ay, 7 9 times po. 8 is 9 po. 56. 9 nabitin. Yes. So, 63 divided by 7 ay 9 will give you, or no, divisible sila by 9. I mean, so 63 divided by 9 is 7. And 90 divided by 9 is ilan? 90 divided by 9? 10 po. 10 po. 10 po. 10. So, ito niyan ang simplest form ng 63 over 90. At ito ang value ni K, which is yung ating constant of proportionality. So, nakuha na natin ang ating constant of proportionality. Ngayon, since sa pangalawa is we have to find the equation of the variation. So, gamitin nyo lang itong ulit na babalik nyo lang siya dun sa equation, which is y equals kx. At ang value naman ni k this time, ang ating isa-substitute. So, y equals, ang k natin ay 7 over 10, x. It's either nasa taas or nasa gitna, okay lang. So, yan ang sagot dun sa pangalawa, which is yung sa equation of the variation. And next, meron siyang another isa-substitute, which is find the value of y when x is equal to 5. So, papalitan daw natin ang x ng 5. So, di ba, meron tayo equation na y equals 7x over 10. So, palitan mo lang yung x ng 5, depende doon sa binigay na value. So, magiging y equals 7 times 5 over 10. And, wait lang, erase ko na yun sa taas. Yan. So, i-continue ko na lang dito. 7 times 5 over 10. And 7 times 5 will give you 35. And then 35 divided by 10, di ba kapag division of power of 10, mag-move tayo ng decimal point going to the left. So, andito yung decimal point ng whole number. So, isa lang kasi isang zero lang meron si 10. That's why the answer is 3.5. So, ganun yun. Kapag direct proportion or direct variation. Okay? Naintindihan ba kung paano nakuha itong mga sagot dito sa example number 5? Naintindihan ba? Okay. So, ulit ko na. Ganyan din yung sa example number 6 and example number 7. So, sinasubstitute lang natin yung mga
given na value. So mag-proceed naman tayo dito sa inverse variation. When we say inverse variation, it is a relationship existing between two variables x and y such that the product x, y is a constant x. So kung kanina, ang sa direct variation, ang ginagamit na equation is y equals kx. So this time, y is equal to k over x. Parang, kung papansinin nyo, ito, product, ito, quotient. Diba itong dalawang to is product, and itong dalawang to is quotient, or yung division siya. So, dito naman, babasahin natin itong equation na ito, y varies inversely. Kung kanina, directly, so ngayon, inversely with x or y. Or y is inversely proportional to x. So again, yung mga key word na kailangan natin tandaan kapag direct variation is y varies directly o kaya yung directly proportional. Kapag naman inverse variation, varies inversely o kaya inversely proportional. So nandun naman yung word yung inverse tapos yung direct. So dito, kagaya ng mga given example dyan sa book, mapapansin nyo, yung mga variables, tapos dun sa, nasa left, tapos yung nasa right, yung kasama nila yung constant. Tapos naka-form sila by fraction or simply yung sa division nga na sinasabi ko or inversely proportional sila. So, i-solve natin kagaya ng example kanina dun sa directly proportional. Tingin kayo dito sa page 128, example number 12. So, meron tayo dito, suppose y is inversely proportional to x. So, gagamitin natin ito kasi y is inversely proportional to x. At ang given natin dyan is same dun sa kanina, which is yung x is 90 and yung y natin is 63. Pero, magkaiba na sila ng solution. Kasi yung kanina, ito yung ginamit natin, pero this time, ito na yung gagamitin natin. And same lang din yung kukuhanin. Yung first is find the constant of proportionality. Second is find the equation of the variation. Ang nagkaiba lang is yung sa third, which is kanina 5, ngayon naman is 10. So, ayan, since y is inversely proportional to x, then y is equal to k over x. Pag sinolve natin yan, gagamitin lang ulit natin yung substitution. Ang y natin equals k over x. Ang y natin ay 63. And then, ang x natin ay 90. So, k over 90. So, dito, di ba kapag ito whole number siya, automatic meron siya denominator na 1. And kapag ganyan, kailangan natin, para makuha itong value ni k, cross multiplication ang gagamitin natin. So, magiging, ito, 63 times 90. So, isa-solve natin siya, 63 times 90. 0 times 3 is 0. 0 times 6 is 0. 9 times 3 is 27. Carry 2. 56. So 0, bring down. 0 plus 7 is 7. Bring down 6, bring down 5. So we have 5,670. And then another one is ito. K times 1 is equal to K. So meron na tayong value na K. Yan yung sagot dun sa first na pinapahanap niya yung constant of proportionality, which is equal to 5,670. So, next is, erase ko na lang kung cross multiplication. Next is to find the equation of the variation. So, gamit ulit ito, ba't pang erase ko na yun? Gamit ulit itong equation na ito, isubstitute lang natin yung nakuha nating value ni K. So, magiging y equals, ang k natin ay 5,670 over x. So, yan ang ating equation of the variation, yung sa pangalawa. Ngayon, yung pangatlo, find y when x is equal to 10. So, ano gagawin natin? Substitute lang natin yung x na binigay niya dyan, which is 10, dito sa ating equation of the variation. So, magiging y equals 5,670 over yung x natin, which is 10. And
Di ba kapag division of numbers by the power of 10, ito yung decimal natin, move lang natin siya going to the left. So, natanggal na ito, kaya ang answer is 567. So, ito na yung answer dun sa third problem, which is find y when x is equal to 10. So, ganun lang yung pinagkaiba ng direct variation and inverse variation. Basta tandaan yung dalawang equation na ito. Pero meron tayong mga possibilities. Halimbawa dito sa page 130, yung group the variations according to that type. So, K ang ating constant of variation. Minsan kasi, nililito nila tayo. Halimbawa, di ba, kagaya na sinabi ko sa inyo, kapag ganito yung formation niya, that is direct variation. Pero kapag ganito ang formation niya, that is a inverse variation. Pero, may mga possibilities na, di ba, based on doon sa sinabi ko, kapag nakita nyo na pag ganyan siya, ay, ba't erase? Wait lang. Ayan. Kapag nakita nyo na ganyan siya, or yung parang diretso lang siya, sasabihin nyo na kaagad, direct. Pero kapag ganito siya, yung may fraction form siya, sasabihin nyo na kaagad, inverse. So, huwag kayong mag-stick dun sa sinabi kong yan. Basta tandaan nyo yung placement ng kanilang mga variable na kung saan si y is equal to, nasa left si y, tapos ang kasama ni k, x. So, how about kapag ganito, like itong example na ito, k equals x, z. Kung kayo ang tatanungin ko, ano siya? Direct o inverse? Direct o inverse? Direct. Ha? Direct po. Wala akong naririnig na sumasagot. Direct daw po. Direct po. Direct siya. Kung mag-stick kayo dun sa sinabi ko. Pero, kung papansin niyo ang k, siya ang nasa left, which is hindi naman dapat. So, nag-iba na dito yung mga variable na ginamit. At kailangan, ang k is, ang kasama niya is si x, or kahit na hindi man lang x ang kasama niya, basta kailangan ng k, yun yung may kasama. Pero this time, wala siyang kasama. So, anong gagawin natin? Since k, iyan, k equals x, z, gusto mo, ang kasama niya is si x. So, anong gagawin mo? Tanggalin natin yung x dyan. Ilalagay natin siya, i-divide natin siya both para matanggal si x doon. So, ano na ngayon ang panibagong equation mo? So, k over x equals z. So, tatanungin ko kayo ulit, ito ba ay direct or inverse? Inverse po. Inverse po. Tatanungin ko kayo ulit. Inverse po. Inverse. So, kagaya ng another example, meron pa tayo dito. Yung sa SW equals K. So, another. Si K, mag-isa na naman siya. Kailangan ang K is yung constant of variation natin. So, magiging, ibig sabihin, i-divide natin, it's either kahit na sino sa kanila. Halimbawa, ang kasama ni K is si S. So, tatanggalin natin si S dito sa side na to. So, matitira is W equals K over S. So, ibig sabihin, this is not a direct variation. Ito ay inverse variation. So, huwag yung papalito sa mga ganong halimbawa, hindi siya feeling nyo direct, pero inverse pala. Halimbawa, kabaliktaran naman. Feeling nyo inverse, pero direct pala. Like this one. Kung titignan mo, akala mo inverse. Pero hindi yan inverse. That is direct. So, automatic meron yung denominator na 1. Kapag cross multiplication, you have KH. And this one is A. So, this is not A inverse, but this is A direct. So, confusing, di ba? Pero, dapat, tandaan nyo yung mga, tawag dito, yung mga pinagkaiba ng dalawa. Tapos, dito naman, dito sa page 130, meron dito yung write the following inequation from using K as the constant of variation. So, babasahin nyo lang yung statement. Like, number 1, sabi niya, V varies inversely. So, ano yung keyword na dapat nyo makita? Inversely, di ba? So, ibig sabihin, naka-form siya by division or fraction.
So, magiging V. Pag sinabi niya ng varies, inversely, maglalagay ka na ng equal sign. Varies, tapos yung inversely, di ba, fraction form with R. So, ibig sabihin, kapag V varies inversely with R, so, andito si constant of proportionality or constant of variation natin. And yung variable, which is R. So, ang equation natin is ganyan. Another one, A varies directly. Kapag directly, so yung form kanina na parang multiplication. So directly with S2. So put K and then S2. So that is the equation. And another one, S varies directly ulit. Directly with D. So yan, ganyan lang kasimple. Kapag magsusulat tayo ng or ita-transform natin itong mga statement na ito into equation using K as the constant of variation. Tapos dito sa letter B, so may mga ganyang kasi, possibilities. Sabi niya, complete the table of values. Given the direct variation, A equals S squared. So dito, given yung value ni S at hinahanap natin si A. So halimbawa, ang S mo ay 2. So isubstitute mo lang si 2 dito. Ano makukuha mong value ni A? So 2 squared is 4. Halimbawa, 3. Substitute mo lang siya ulit, magiging 3 squared. So kayo nang bahala. Tapos 4. Kayo nang bahala. Tapos 5. So ganun lang kadali kapag hahanapin natin yung mga values ni A given itong ating equation na ito. So, yan. Tapos yung sa challenge, ganun lang din na kung ano yung pinasolve ko sa inyo kanina, ganyan niya din sinolve. So, naintindihan nyo ba yung mga different concept dito sa ating direct and inverse variation? Teacher, yung dun po sa basic Saan? application B po. Basic yung application? Yung sa B po, 2 po, yung number 2. Oo. Sabi niya, given the inverse variation, S is equal to 3 over Y. So, this time, ayan, given yung Y, tapos hahanapin mo yung S. So, kapag Y mo is 2, i-substitute mo lang ito. So, magiging 3 over 2. Or kapag simplify mo, magiging 1 and 1/2. Or kapag divide mo, 1.5. Mga ganun ba? Teacher, kailangan pa po i-simplify na? Ha? Kailangan pa po siyang i-simplify o kahit hindi na po? Hindi naman. Hindi na. Kasi ito lang naman ang kailangan natin makita nung pinalitan mo na yung Y. O kapag naging ano na yan, kapag naging 3 na yung Y, magiging 3 over 3. Yung ganyan. Okay? Naintindihan ba yung mga diniscuss ko ngayon? Teacher, yung Yes? Teacher, yung po sa Konti lang. basic application po ng letter B sa number 1 po. 'Di ba po isa-substitute siya? Then i-multiply mo lang po yung sariling number niya sa yung sariling kapag number kasi po. kapag kasi exponent siya ang nagsasabi kung ilang beses mo multiply yung base o yung number. Hindi i-multiply yung base dun sa exponent. Minsan kasi nalilito kayo, halimbawa 3 squared, ang gagawin nyo 3 times 2. Hindi. Dapat 3 squared is 3 times 3. Multiply natin siya sa sarili niya. Okay? Okay ba? Naintindihan yung sa direct and Teacher, may inverse tanong po si variation? Ella. Ipo. Sige rin yun. Hindi mo naintindihan, Aaron? Konti lang Sa Aaron po. ba yun? Sa Aaron ba yung nagsabing hindi niya naintindihan? Sino yung nagsabing Ako hindi po. naintindihan? Nasaan? Hindi ko nakita. Aaron. Ano yung part na hindi mo naintindihan na? Ba't ka tumatawa? Tinatanong lang naman kita. Ano yung part na hindi mo naintindihan dito? Na Aaron? Naguguluhan lang Aaron. po ako konti. Naguguluhan lang po ako konti. Saan na? Po ako. Saang part? Sige, okay lang. Na yung sa ating record, Christina. Thank you.